ng mic. Yan, no? Hello mga sir, meron tayo ngayong kinakalikot na EB302 2BT. So ang issue nito, may pagkakataon na pag unang bukas mo ay lumalagapak yung speaker natin. Then kapag pinipihit mo tong volume, ayan, naririnig nyo po, may sumasamang scratching. Pero bago na po itong ating variable mga sir, ha. Bago na yan. Ayan mga pinagpalitan natin. So pag i-monitor natin yung kanyang DC out dito sa isang side na to, kapag pinipihit natin yung volume na yan, yan nyo, ha, yung ating multimeter ay naglalaro din, no? So may sumasamang DC rito sa right side na to, no? So pag nilagyan natin po ito ng signal, ito ay mayroon pong tunog. May tunog po siya. Yan. Ang problem lang natin dito ay minsan dalawa silang sabay na nagkakaroon ng scratching. Pero good yung amplifier niya mga sir. Kasi kung tatanggalin natin tong input na to at magda-direct tayo, ito may nakakonek na nga akong tawag nito, injector ng ating signal tracer. Meron pong yan. Yan, oh. Natanggal pala yung isang natin speaker. Ayan. Ito yung kabilang channel niya. Ayan yung kabila. So good po yung ating main amplifier. Ang ating bigyan ng focus dito itong tone control niya. Bakit parang pag ikabit natin siya, yung ayan, sumasabay yung nagkukuskos. Yan, nag-scratching siya mga sir. So ito ang ating gagawin dito. Since bago na yung mga control na yan, kasi ayaw mag-function po yan, so mag-actual tayo ng 4558 na to, 2 piraso. Ito, itong dalawa na to, palitan natin yan kung alin sa kanilang dalawa ang may sira. Okay, build-upan muna natin to ng bagong tingga mga sir, para madali natin makuha. Okay.
Okay. So try natin. So may sumasama pa din. Itong isa. Since good po itong ano, ito na lang din ang gagamitin natin na IC. Saka may nagbi-build up dito na ano yun, corrosion. Ay, kabit muna natin itong ano, hinangin muna pala natin itong IC bago natin linisin itong nag-build up na corrosion. Linisin muna natin mga sir. Docker thinner po yung pinaglilinis ko. So try natin. So good na oh. Pansin nyo po mga sir, hindi na siya hindi na siya nag-scratching. Very good. So itong IC po pinalitan natin mga sir, ito sa dulo, ito. Okay, so ngayon ay babalik na natin to para makuha na ng may-ari. Saka tayo yung mga copyright mga boss. Ano, 302 na to. Pagkapag nilagyan mo siya ng ano, ng mic, yan no, kahit naka-off na yung ano, yung ating control ng mic. So itong preamp, yung IC na to, itong 4558 din na isa, ay ito yung ating palitan.
So nilinis ko na nga itong linya na to kasi nag-build up yung corrosion, no. Ganon din itong isa na to. Ayan, papunta sa IC na yan. So gawin natin ito, palitan natin mga sir, para matapos na. So natanggalan natin sir yung hinang. Bubunutin na lang natin para mapalitan natin to. Ito yung ating pamalit. Okay. Ayan. So walang tagahawak ng camera sir, tayo lang. Oy, nalaglag pa. Okay. So hinang na lang natin yan mga sir. Then sound check ulit tayo. Okay. So sakto naman yung ating pagkabit ng IC. Power on. Yung mic natin. Okay. May tama talaga yung IC niya mga sir. Hey, sound, mic, test, hello, sound, mic test. Okay na sir. So unlike kanina talaga naman, parang nagigisa. Hey, mic test, hello, mic test, very good na. So try natin yung mic 3. Mic 3, okay. Sound check. Okay na siya. So, ayan, final natin na pag-repair. Nagsimula tayo sa mga controls papunta sa tone control, ay mayroon din siyang scratching. Then papunta rito sa mic preamp. Okay mga sir, medyo marami tayong ginawa rito sa unit na to. Akala natin kanina ito lang. Then yung pagka-test natin yung mic, ayun ang lumabas na sira. Okay. Ayun po. Maraming salamat sa inyong panonood.